Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa nangalang dakil at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagaloob, kapagyaman mong kabutihan, iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa aming pagkuko sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit, hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na kangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid na banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang kaligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil. At manahan kang lagi sa lupain, pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan, magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay.
Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. At katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit magayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nilang ang lalaking kinasal? Kapag wala na kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi din niya sa kanilang sandalinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat, matatapon ng alak at pasisirang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimba, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. May mga kasabihan ang mga tao na halimbawa, once a thief will always be a thief. Ang isang magnanakaw daw ay mananatiling magnanakaw. Parang ang isang chismosa, kailanman ay magiging chismosa lamang iyan. Pero sa ating mga Kristiyano, bagamat marami sa atin ay Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa ganyan. Bakit? Dahil alam natin, kaya nating magbago. Dahil alam natin, kaya nating magbago. At ito mga kapatid, ang siyang naisip ay wating at ipaalala sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Tungkol sa talinhaga na wala nagtatagpi ng bagong damit, na wala nagtatagpi ng lumang damit, ng bagong damit, at hindi wala naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Bakit? Kung ilalarawan natin ito sa ating Kristiyanong pamumuhay, ang bagong damit at ang bagong alak na tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating Panginoon. At tayo yung bagong sisiglan, tayo yung bagong damit. Tayo yung bagong sisiglan, tayo yung bagong damit. Kung kaya tayo parati mga kapatid, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na bagamat alam niya na nagkakasala, natatalisod sa kamalian, sa pagkakamali, ay binibigay ng pagkakataon para makapagbago. Binibigyan tayo ng pagkakataon para makapagbago. At doon parati yung biyaya ng Diyos. Na doon parati
yung grasya ng Diyos upang tulungan ang bawat isa sa atin. Tandaan natin mga kapatid, nung tayo ay bininyagan, namatay na yung luma nating pagkatao. At tinanggap natin ang bago nating pagkatao, ang pagiging anak ng Diyos. Kaya doon pa lamang mga kapatid, sa simula pa lamang ng buhay natin bilang Kristiyano, tinanggap na natin ang buhay ng Diyos. Hinubad na natin yung luma nating pagkatao, nating pagkatao, upang tanggapin si Jesus sa ating buhay. Pero alam naman natin mga kapatid na habang tayo nagtatagal, habang tayo lumalaki, nagkakaisip, bumabalik tayo sa dati. Nagkakasala, nagkakamali, pero bagamat ganun, binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na makapagbago. Ang very crucial dito mga kapatid ay ito. Yung una, yung katotohanan na tayo binibigyan ng Diyos sa pagkakataon para makapagbago. Nandiyan yung biyaya niya, nandiyan yung pagtawag niya, nandiyan yung paniniwala niya sa atin, nandiyan yung pag-asang binibigyan niya sa atin. Pero ang very crucial dito ay yung sa atin at yung sa ating kapwa. Bakit? Kasi, halimbawa, nagkasala nga tayo, buong buhay natin, maaaring umikot ang buhay natin sa bisyo, sa pagkakamali, sa mga maling gawain. At dating pagkakataon na maramdaman natin na walang patutunguhan ang ganitong uri ng buhay. Kaya magsisimula tayong magbago, unti-unti. Ang crucial dito ay kung kaya ba nating magpatuloy. Kung kaya ba nating magpatuloy. Kung kaya ba natin talagang talikuran yung luma nating buhay at yakapin yung bagong buhay na dinaan ng Diyos para sa atin at yung ginusto natin para sa atin. Kasi maaaring minsan, pahirapan tayo. Maaaring minsan, panghinaan tayo ng loob. Kasi nga, habang tayo'y nagbabago, mas lalong lumalakas, dumadami ang tukso sa ating buhay. Kaya nasa sa atin din yun. Nandun yung pagkakataon binibigay sa atin ng Diyos. Ngayon, if we grab that opportunity, pangatawanan natin, tutulungan naman tayo ng Diyos. Aalalayan naman tayo ng Diyos. Yung pangalawa, na higit na crucial, ay yung sa ating kapwa. Bakit? Kasi tayong mga tao, masyado mapanghusga. Kasi tayong mga tao, nawawalan ng pag-asa sa ating kapwa. Yung mga panalitang wala ng pag-asa yan, hindi na magbabago yan. O ganyan na talaga iyan, sa simula't simula pa. Ganyan na siya. Yung mga ganyan mga pananalita sa ating kapwa na nagnanais na magbago ay hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong. Bakit? Kasi sa halip na ma-encourage natin sila, nakakahon sila para sa atin. Sa halip na ma-encourage natin sila, tayo pa mismong humihila sa kanila, pabalik sa dati nilang buhay. Parang minsan makita natin pumapalyang isang tao nagbabago at kapag pumalya, sabihin natin, talagang wala ng pag-asa iyan. Wala ng pag-asa iyan. Sa halip na maging ganyan ang pananaw natin para sa kanila, bigyan natin sila parati ng pag-asa. I-encourage natin sila. I-encourage natin sila. Suportahan natin sila. Palalahanan natin sila. Sa halip na batikusin,
sa halip na hindi magtiwala sa kanila, bigyan natin sila parati ng pagkakataon. Dahil sa bandang huli, makita natin na patuloy na kikilos ng Diyos, patuloy na mamamayani ang grasya at biyaya ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos, binibigyan tayo ng pag-asa. Ang Diyos naniniwala na kaya natin magbago. At sana, ganun din tayo sa ating sarili, na magtiwala tayo at paniwala tayo na kaya nating baguhin ang mga dapat baguhin. Patungkol sa ating kapwa, sa ating isabaw sa atin, bigyan natin sila ng pag-asa, tulungan natin sila. At pa-appreciate natin na unti-unti nagbabago ka na nga. Kapag ganyan natin dinig nila, na-encourage sila. Bibigyan sila ng panibagong pag-asa at lakas na kakayanin nila, kakayanan natin ito. Amen. Manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panabaguhin ang simbahan at ang daigdig. Ating itutugon, panibaguhin mo kami, O Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akay sa Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa sa mga panlabas na gawain ng pagkakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. At tinawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala na nagbabago sa lahat ng humingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo na mapagpapagaling na kamay na pagmamalasakit ni Kristo sa pamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapangyarihan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama namin nga sa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Biyayang nagmula sa tanda ng bawat puso, pagkatingin mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawa magdulot na iyong pagkabasbasa sa aming tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagabahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin yung pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinilasa sa katauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gamit mong banal na makakaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming ngahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kimedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyaya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inyaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kahangahangang lasapin ang pagkukupo sa amin, ito yung inilihim ng di pakinabangin, tanang sa iyo gumigiliw. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, humiling na lakas mo inilalaan upang kaganda ang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng pabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa,
kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.